Yung 29%, I don't see them naman na sasabihin nilang ayaw nila sa Marcos. Tampayan pakinggan dito sa Boses ng Katotohanan. The churches, it's more like wala silang pinapanigan. Parang they're thinking independently, which is good. 29%. Ito ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing walang pinapanigan pagdating sa politika. Base sa ulat ng Octa Research Group, ang bilang na nabanggit ay ang nagsabing hindi sila maka-Marcos o Duterte o kaya naman ay taga-suportan ng oposisyon. Kumbaga, ito yung side na baka pwede lang sila pumanig kahit kanino, depending sa point of view, they can agree or not. Or maybe wala lang, totally wala silang pinapanigan. Samantala, nakakuha ng 31% sa political preference ng mga Pilipino si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, hindi ibig sabihin nito ay pro-Marcos talaga ang kabuuang bilang na ito dahil maaari ring ang lumabas sa survey ay sang-ayon lang sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit magandang resulta ito dahil mas mataas ito kumpara sa nakuha ng iba. And yung interpretation is 31% said, I support President Ferdinand Marcos Jr. and his administration. Hindi pa majority pero malaki-laki siyang porsyento. Yung mga nasa Marcos camp should be a little happier kasi medyo mataas yung numbers nila compared sa other. 31 is significant. But 31 is not majority. Yeah, correct. But it's still a minority. Dagdag pa niya na ang 20% naman na nakuha ng pamilya Duterte ay nagpapakita na marami pa rin o hindi pa rin sila nawawalan ng mga taga-suporta. Maybe it's lower than the Marcos, but it's also a function of meron kasing Filipinos, whoever's in power, yun yung sinusupport nila. I mean, understandable. So, the fact that the Dutertes are not in power but they still have 20, I would say that's very significant. 1 out of 5 Filipinos, solid sa kanila, no matter. So, it gives them, I think it should give them a sense of, na parang, we still have influence, we're still relevant. Sa kabilang banda, nakababahala ang mababang resultang lumabas para sa oposisyon. Yung 4% sa opposition, it's kind of low for opposition. So whoever's in the opposition, I would be, a bit concerned for their political future because, they're not very relevant. Ngunit kung makukuha nila ang 44% mula sa mga hindi nagpahayag ng suporta at mga hindi pa tumutugon ay halos kalahati ng mga Pinoy ang kanilang maaaring makuha batay sa survey. At the same time, meron 29% na undecided and another 15% who did not answer the question. Ayaw nila bigay yung opinion nila, baka meron silang pinapaningin or baka wala silang deadma sila. Ganon. So that's a total of 44%. Ibig sabihin, almost half. Almost half. Oo, tama. Almost half. Maganda yan. Kung i-rally mo yung 4% ng opposition dun, sa 44%, 48% na yun, halos kalahati na yun. Ayon kay Dr. Guido David na ang ganitong mga survey ay nagsisilbing gabay lang sa mga botanteng Pilipino. Mahalaga pa rin aniya na suriing mabuti ang mga taong nakikita sa ganitong mga survey.